Hello guys! Hello Libra! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Alamin natin Libra ang money, career, financial reading para sa inyong lahat. Tayo general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood Libra. Okay, reverse na, have faith. Bakit reverse siya? So, reverse siya Libra, pwedeng sinasabi ng bara sa'yo na medyo nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo, tiwala sa Panginoon, dahil marami kang minamanifest, pero parang, lalo sa financial, medyo hindi pumapabor sa'yo, parang ganon. Ganon talagang buhay. Minsan, may mga pagkakataon na hindi natin makukuha kung ano yung gusto natin. Kasi alam mo, yung gusto natin, pag hindi yan makakabuti sa atin, hindi talaga nibibigay sa atin ng universe. Dito masyado kang negative, parang sinasabi na negative ka na feeling mo hopeless, helpless ka. Paki-comment nga sa comment section kasi parang sinasabi dyan na yung mga libra na yan is trinay na nila lahat pero parang hindi nag-work, parang ganon. Okay, wait lang guys. Okay, Libra. Libra. Trust. O, diba? Tingnan mo, reverse siya yung have faith. Tapos yung next card mo is trust. So, sinasabi ng baraha, kailangan mong ibalik yung tiwala mo sa sarili mo, sa Panginoon, sa universe, sa kakayahan mo, sa ibang tao. Okay? Money and career tayo guys So, pwedeng hopeless ka, helpless ka, wala ka ng tiwala. Pero ngayon, sinasabi na trust. And trust the process din. Huwag tayo masyadong magmamadali. Huwag tayo masyadong aggressive, impulsive, possessive. Okay? Trust. Wow! So, yun pala. Pwedeng ito yung energy mo. Pwedeng meron ditong Libra na matagal na silang naghihintay na ma-promote sa trabaho. Ang tagal na nilang naghihintay na tumaas yung posisyon sa trabaho. Ang tagal na nilang naghihintay na makuha yung power. 'Di ba? Parang ano to anong tawag dyan? Pwede kang tumatakbo ka bilang kandidato. Parang gustong-gusto mo talagang makuha yung power Kaso, siguro hindi pumapabor sa yung pagkakataon. So, medyo wala ka ng faith sa sarili mo. Or sa pagkakataon. So, dito sinasabi na, nako, alam mo bang bilog ang mundo? Hindi lahat pumapabor sa atin. Hindi rin lahat pumapabor sa ibang tao. Pero pag talagang nakaukol, bubukol talaga siya. So, dito sinasabi na if you're waiting for empowerment, power, strength, stability, balance, security. Sinasabi ng barahan na trust the process. Kasi kung para sa'yo, talagang para sa'yo. Okay? Okay. King of Wands. Sinasabi ng barahan sa'yo dito na posibleng makatagpo ka ng karelasyon sa loob ng company, katrabaho, kapartner sa negosyo, or kung sino man yan. Pwedeng nakikita natin dito na yung mga iba sa inyo dyan na Libra na hindi makatulog sa gabi, yung sobrang insomniatic sila, dahil sa ang dami-dami nilang problema pinansyal. Dito sinasabi ng baraha sa'yo na possible na one of these days na magising ka na lang na may good news na parating sa'yo. May good news na mababasa ka by chat, by call, or by email na pwedeng makatulong sa'yo para medyo mabawasan yung sama ng loob mo. Okay? Queen of Swords and then Five of Wheels. So, nakikita ko sa'yo dito, Libra, sobrang-sobra yung kagustuhan mo talagang makaalis na sa financial problems. Pwede may health problems ka, tapos kailangan mo ng pera. Dito sinasabi ng barahan na sobrang eager. Kaya
nawawalan ka ng tiwala sa Panginoon or sa sarili mo. Kasi parang ginawa mo na yung best mo, pero wala pa rin na mga offer. Parang ganon. High Priestess, makinig ka sa sinasabi ng puso mo. Alam mo ba yung mga nangyayari sa buhay mo, may mga hidden message ang universe dyan. Ten of Wheels, and then King of Cups. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Libra, na makinig ka sa sinasabi ng intuition. Yung lump sum of money, yung swerte, yung completion, financial completion and achievements, makukuha mo yan. Okay? Huwag kang masyadong maging aggressive. Okay? And possessive, makukuha mo yan. And then, yung pera na yan na parating sa'yo, yan yung makakatulong sa'yo para guminhawa yung pakiramdam mo. O, diba? Nandito yung Wheel of Fortune. Wheel of Fortune is iikot yung wheel para ibigay sa'yo naman yung freedom, financial freedom. So, sinasabi ng baraha, ihanda mo ang sarili mo para sa mga twist of events, financial. Sinasabi ng baraha na wag mong isusuko yung mga pangarap niyo sa buhay. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong balansehin yung mga expenses mo, mga habits natin sa pera. Kasi, diba, kahit sabihin natin na malaki yung kita natin, but wag nating masyadong i-upgrade yung mga pamumuhay natin dahil sa mataas yung sweldo natin. So, dito, importante na kahit magbago yung takbo ng pera mo, yung kaperahan mo, still low-key ka lang, humble lang, low-key lang. Like for example, nadagdagan yung sweldo mo, na promote ka, hindi ibig sabihin yun, rason yun para mag-upgrade ka din ng lifestyle mo. Hindi. Okay? Next card natin is King of Swords, and then Knight of Wands. Wow! So, dito sinasabi ng baraha sa'yo na isang napakagandang balita ang posibleng darating sa'yo. Ang balitang ito ay siya yung magiging rason para makaalis ka sa financial problems, financial scarcity. And ang good news na to ay magdadala to sa'yo ng financial freedom. Pwedeng mananalo ka sa mga palahok, sa loto, pwedeng meron ditong mga offer na like part-time jobs. May mga tao na mangangailangan ng skills mo, parang ganon. Nakikita din natin dito na kung dati ay parang feeling mo hopeless and helpless ka na kahit anong trabaho hindi ka nakakaipon. Dito sinasabi na once na pumasok na to sa'yo, etong Wheel of Fortune na to, sinasabi sa'yo na unti-unti kang makakapag-ipon, unti-unti kang makakaraos sa mga financial problems mo, unti-unti kang makaka-recover sa kung anong nawala sa'yo. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!